excited nang magpuri sa Panginoon ay tumayo at iwelcome po natin ang presensya ng Panginoon sa umagang ito. Thank you, God. Thank you, Jesus. Sabi po sa mga awit 34 verse 1 to 3, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig at matuwa. Ang kadakilaan niya ay hiyayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Pagpuri po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Sabay-sabay po natin ipalakpak ang ating mga kamay. Thank you, Lord. We welcome your presence, Panginoon. Sabay-sabay po tayong umawit sa Diyos. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhatiin, pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Sabay-sabay tayong umawit sa ating Diyos. Labis na galak nararamdaman, pupurihin ka sa bawat tutunan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Hallelujah, Lord! Itataas namin ang iyong pangalan, O God. Let us all sing. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw namin, Panginoon. Isisigaw sa buong mundo, labis mong tuwa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasaya magbigay papuri.
magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubukan o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sa piling mo. Sa piling mo. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya, O God. Minsan pa nga po natin palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord. God, salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, O God. Lord, nandito kami, Panginoon, upang ibigay yung best worship namin, Panginoon, sa natatanging Diyos, sa magaling na Diyos, at sa Diyos na walang imposible. Hallelujah, Lord. And this is our commitment, Panginoon. Habang buhay kaming magpupuri, Panginoon, sa iyong pangalan, O God. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Sa'yo ako ay laging sasamba. 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 Sa'yo ako ay l
ating awitin. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus, at sa habang panahon ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus, at sa habang panahon ako ay sasamba. Aming Diyos. Purihin ka, Panginoon. Magsambit po tayo ng papuri natin sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord! Sa'yo ang lahat ng papuri, O God. Hallelujah, Lord! Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus, at sa habang panahon ako ay sasamba. Purihin ka. Habang nakataas po yung mga kamay natin sa ating Panginoon, as a sign of worship and praise sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Purihin ka, at sa habang panahon ako ay sasamba. Purihin ka, at sa habang panahon ako ay sasamba. Aming Diyos, At sa habang panahon, sa habang panahon ako ay sasamba. Aming Diyos, at sa habang panahon ako ay sasamba. Aming Diyos. Tayo po'y manatili sa presensya ng Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Lord, patuloy ka naming aawitan, Panginoon, ng pasasalamat, Panginoon, dahil Ikaw ay Diyos na tapat, dakila, mabuti, Panginoon, sa bawat isa. Hallelujah, Lord. We worship you, God. We worship you, God. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang,
ay siyang magbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking Diyos, magmula pa sa ukat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y laan sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, O Diyos, ika'y dakila ka, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y laan sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. She is clothed with strength and dignity.
She laughs without fear of the future. Sige nga po, isa pang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Proverbs 31:25. Ito po yung verse sa Bible na isa sa pinaka-remarkable para sa mga nanay, no? And ito raw po yung verse na ideal sa mga nanay. And habang minemeditate ko po yung mga nanay sa Bible, like si Mary, si Elizabeth, si Rachel, si Sarah, nakaka-amaze po kung paano nila pinalaki yung mga leaders. Of course, sinamahan po sila ng Panginoon. May guide po. Siyempre, sila po yung mga pinili ng Panginoon. Pero grabe po, no, yung strength and yung dignity na meron sila na magpalaki ng mga leaders. And church, tayo po mismo ay nagpapalaki rin ng mga leaders, ng mga next generation leaders. Pero ito po yung tanong, how can a woman raise such a great leader? No. Pero I believe po na in order to raise these leaders, we have to reflect what we want to see in others. Amen po ba? Kailangan nating humakbang at mag-take ng first step at i-reflect kung anong gusto natin makita sa mga next generation leaders. And I believe part of ourselves would be here today without our moms. Amen po ba? Tama po ba ako doon? And bago po tayo manalangin, gusto ko lang po i-honor ang ating mga nanay. So, kung katabi niyo po ang nanay niyo ngayon, pwede niyo po ba silang akbayan? Kung husbands, kung andito po yung spouse niyo ngayon, pwede niyo po ba silang yakapin as a sign of love? Kung nandito po yung cell leader niyo, pwede niyo po ba silang yakapin? Pwede niyo po ba silang akbayan as a sign of respect and as a sign of love bago po tayo manalangin? Sige po. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Church, let's pray. Panginoon, before we loved, you first loved us. Magpapasalamat po kami ngayon sa opportunity na makarinig ulit ng word niyo, God. At may honor po talaga namin ang tunay ang mga nanay namin, oh God. Lord, di namin alam kung gaano kabigat ang pagpapalaki nila sa amin, oh God. Pero Lord, alam kong pinili mo sila para i-guide kami, oh God, and to become the person we are today. So Lord, I also pray sa mga nanay na nag-rejoice na po sa langit with you, oh God. Lord, andito po ang kanilang mga anak, oh God, nag-rejoice, nag-worship, nag-honor at inaalala po sila, oh God. Because, Lord, alam ko po na nasa presensya na po sila. So, Panginoon, tonight, oh God, ang ngalan mo lang ang maging sentro ng simbahan na ito, oh God. Wala pong lalabas na walang natututunan, oh God. And I pray, Lord, that we may truly honor our parents today, especially our nanay, oh God. And so, thank you, Lord, for all you've done to us, Lord. Ngayon pa lamang, Lord, sobrang nabibless na kami sa presensya mo, O God. Kaya maraming salamat po. We love you, we honor you, we worship you, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ayan, okay na, anak. Sige po, isang mainit na Happy Mother's Day sa mga nanay natin. Malakas nga hong palakpak ibigay natin sa Panginoon. Sa mga nanay na nasa ibang bansa, Happy Mother's Day po. Again ho, yung replay natin, mamaya mapa natin sa YouTube po ito. Kasi hindi ho ganun ka-quality pa yung internet talaga natin at dinadala lang natin dito. So please, yung mga
makakapanood pa po mamayang gabi, ano po, paki-send na lang natin yung link, ano po. Happy Mother's Day din po sa mga nanay na nasa elevator pa hanggang ngayon. Happy Mother's Day po. Okay? Wow, thank you Lord. Ang dami rin kasi talaga mga nanay na mga tita nila yung nag-alaga sa kanila. Ano po? Nakakatuwa nga sa FB, ano daw po yung tawag sa tita na ina pa, titang ina, ano po? Parang pangit lang pakinggan, pero yung mga tita, ano po, na naging ina sa kanilang mga pamangkin, ano po, marami pong salamat po sa inyo. Katulad ko po, nanay na kinuha na rin ng ating Panginoon. Hindi ganun kadali, pero salamat sa Panginoon at sa mga bawat isang narito ngayon, maraming pong salamat na dinala nyo po ang inyong mga ina or mga nanay. Nakakatuwa, may photo booth pa tayo sa labas. And siyempre, of course, would like to acknowledge din, birthday din po ng isa sa pinaka masipag na leader po natin. Batiin po natin ang nanay ng Alab. Ano po? Grace, happy birthday, happy birthday. Ang dami nagbe-birthday ang dami nagbe-birthday nitong May din talaga, ano po. Salamat sa ating Panginoon. Si Nanay Chayong, andyan po ba si Nanay Chayong? Nag-CR lang si Nanay Chayong. Ano naman po, 2001, May 15, May 15 bukas po, ano? Grabe, kasama ko po si Nanay Chayong, yung kinukwento ko pong tumaob yung sasakyan namin. Grabe, 22 years after ng accident na yon, eto na yung nangyari po sa atin. Maraming ginagawa ang Panginoon in spite of many difficult things. Ang mahalaga lang is subaybayan natin ang kilos at gawa ng ating Panginoon. And then of course, wala na yatang may iidad pa sa lugaring ito kundi kay Nanay Puring. Tama ba 93 na o 94 na si Nanay, ano po? So Nanay, magbe-birthday kayo ng June. Happy Mother's Day, happy birthday pa. Okay? So, pikit muna tayong lahat, and let us pray and commit this time sa ating Panginoon. Lord, sama-sama kaming makikinig, pero individually, you will speak to us, Panginoon. And we believe kahit Mother's Day po ito ang mensahe niyo po sa aming lahat po, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na ma-focus, O Diyos, sa iyong mga salita at kinikilala namin once na i-deliver namin ang iyong mga salita, may kapangyarihan ito na magpabago sa buhay ng bawat isa. Thank you so much, so God, in Jesus' name. Amen at amen. Thank you, Jesus. Okay, pakita ko lang po yung mga so far ay ilan lang nahagip ko, sa mga nagpalit na ng kanilang profile pic po. Okay, ilan lang yan, talaga mga kinarir. Okay? Tandaan natin, ang pagpapalit ng profile pic ay isang pagkakataon para maipakita ang magandang picture nyo po. Kala lang natin, ilalagay lang natin yung design, pero ang totoo, yung picture natin ang pinakikita talaga natin. So, maligayang bati. Malay mo naman magka-award sa 22nd anniversary natin, Best in Profile Pic Award goes to. So, mga kapatid, yung mga hindi pa nakapagpapalit, please, part ng anniversary celebration po natin yan. Nakita mo na si Mark Dalusong, para lang nasa pugad, po. Si Hana, kagabi lang nagpalit ito eh. Siya pa yung nahagip, po. Ayan, saka si Karen, pinakamatinding ngiti na ni Karen sa lahat yan. Pinakamatindi, hindi tinipid. Po. Wow, thank you Lord. Ang tatalakayin natin ngayon is si Deborah. Nilagyan natin tong nanay ng bayan. Kasi talaga naman binanggit sa Bible, na si Deborah, ay grabe, tinawag na ina ng Israel. Wala pong maliwanag, walang maliwanag na binabanggit. Walang nasabi kung sino yung anak ni Deborah. And yet tinawag siyang ina ng Israel. Wala po kayong mababanggit na ito yung anak ni Deborah. And yet, Mother of Israel, ang tawag po sa kanya. Kaya hindi nakapagtataka, even may mga nanay na hindi naman sila talaga pinagkalooban, pero and yet, higit pa sa naging nanay,
ang kanilang naging responsibility at naging bahagi po at kwento ng kanilang buhay. Kilalanin lang po natin si Deborah. Ano po? Sa atin, meron tayong network na Deborah po, ano? Grupo ho yan nila Yvonne, ano ho? Sino ba si Deborah? Ang kanyang pangalan ho talaga, literally is to speak, magsalita. Pagkatapos, ang counterpart niya talagang Deborah is honeybee, busy as a bee. O so kung halimbawa to speak, edi parang bubog. So, para ding nanay, talagang medyo masalita ng konti, ano? Pagkatapos busy as a bee, aba talagang ano to, abala, hindi nauubusan ng gagawin sa buhay. Si Deborah is a prophet. Sinasabi nga, dalawa lang sila ni Samuel sa mga judges po na naging leader na prophet. Siyempre, asawa po siya. She is a wife ni Lapidot. Lapidot po yung yung pangalan ng asawa niya. Pero hindi naman wala naman masyadong sinabi kay Lapidot. Hindi ko alam kung ang first name niya talaga Lito Lapidot, ano po. Hindi ko alam, ano po. Okay? And then, she is a judge, a leader. Maraming pagkakataon, parang pag sinabing lalaki leader, pero kapag babae, laging parang support, laging behind the scene. Pero si Deborah, isa sa pinakamagaling na leader ng Israel. Isa sa pinakamatinong judge ng Israel. Pero imagine, nanay ng bayan, and yet ang dami niyang katungkulan at hindi pa karaniwang katungkulan, and yet nabalansin niya po ang kanyang buhay. Hindi po dahilan yung maraming ginagawa natin para magkasira-sira ang buhay natin. Even you have many responsibilities, kaya pong balansihin yan. Hindi ibibigay ng Diyos sa iyo ang isang bagay para magulo, masira ang buhay natin. Kaya sa mga nanay na napakaraming responsibilidad, dati po pag sinabing nanay, nasa bahay lang po, nag-aalaga, which is napakahirap din po talaga. Ngayon, may mga nagtatrabaho, katuwang ng kanyang asawa, nariyan pa sa church, yung paglilingkod, maraming salamat sa Panginoon. Kaya nga, kay Deborah, alam ni Deborah paano balansehin ang kanyang maraming responsibilidad. Walang nasabi dito na may napabayaan si Deborah. Wala pong nasabi ho na may napabayaan po siya. Naalagaan niya po ito. Okay? Itinuring niyang anak ang bayang Israel at pinaglingkuran kaya tinawag siyang ina ng Israel. Again po, sabi ko, baka meron talaga ring anak ito pero wala kasing masyadong maliwanag. Hinahanap po natin eh. And yet, naging nanay siya ng Israel. Ang sarap yung hindi ka lang nanay ng iyong pamilya, naging nanay ka sa maraming nangangailangan. Naging nanay ka sa maraming nangangailangan ng tulong. Ano po? Kaya sabi ko nga po, ang mensaheng ito, bagamat Mother's Day, applicable po ito sa lahat. Every time na may mga inaalagaan ka, may mga tinutulungan ka, na literally talaga parang isa sa mga pangunahing nakikita agad nating katangian ng nanay ay yung pagtulong at pag-aaruga. Ginagawa po natin yung puso ng isang ina. Kailan isinilang at ano ang uri ng mundo na si Deborah ay isinilang at nag-lead? Si Deborah ay isinilang at tinawag ng Diyos para mag-lead sa panahon na naroon ang kasamaan. Meron nagsasabi yung mga villagers talagang halos ayaw tumira sa Israel because rampant yung nakawan. Ito rin yung mundo ni Deborah na ang Israel, captives ng mga Canaanites, binubuli sila at inaalipin sila ng bansang sumakop sa kanila dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Ito yung mundo na sinilang po si Deborah. Naroon ang kasamaan, naroon ang kagutuman, naroon po talaga, alam nga namang pangit ang nangyayari sa paligid at pangit ang mundo natin, ang saya-saya pa natin. At of course, naroon din yung kaguluhan. Hindi lang po si Deborah, ang nakakaranas to, buong Israel. May Canaanites na nagpapahirap sa kanila. Alam mo, ang mas matindi nagpahirap sa Israel, sila mismo, parang may civil war, may awayan. Kaya,
Imagine, ito yung mundo ni Deborah. Nariyan yung kasamaan, nariyan ang kagutuman, nariyan ang kalungkutan, nariyan ang kaguluhan. Siguro kung si Deborah yung pag-uusapan natin at makakapagsalita, siguro kung meron siyang pangarap, sana hindi ako tinawag ng Diyos sa panahon na ganito ang sitwasyon. Marami sa atin nangangarap, sana ipinanganak ako sa maunlad at maayos na pamilya, yung walang awayan. Sana kapag nagkatrabaho ko, trabahong walang masyadong problema, hindi mahigpit ang boss, tama lang, ayos lang. Sana isinilang ako sa bansang Pilipinas sa panahon na ayos na ang Pilipinas, yung kaya na ng gobyerno na magpaaral, yung pagbabayad mo ng tax, napupunta sa pagpapaaral, yung binabayad mong tax, napupunta sa kalusugan mo, sa pagtanda mo. Sana isinilang na lang ako sa panahon na ayos na lahat ang mundo. Pero hindi ganun Katulad ni Deborah, isinilang tayo sa gitna ng maraming problema. Si Deborah, hindi niya sinabi sa Lord, Lord, tawagin niyo na lang ako kapag maayos na ang lahat ng bagay. Hanggat hindi pa maayos, huwag niyo akong piliin, Panginoon. Napakahirap Hindi nila inayos, pagkatapos sa akin nila ipapaayos. Iyon ang mundo po ni Deborah. Pero ano ang naging tugon ni Deborah? In spite of all these wicked things, ang malupit pa nga ho dyan, ang daming Israel sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya lalo na nagkasama-sama ang buhay nila. Hindi po ba? Pero again, paano kung katulad ka ni Deborah na isinilang sa isang mundo na hindi mo gusto? What will you do? What is your response? What is your reaction? Sabi ho dito, ang mga magsasaka ay huminto sa Israel, sila'y tumigil hanggang sa akong si Deborah ay bumangon bilang ina ng Israel. Siguro kaya binanggit bilang magsasaka, ang mga magsasaka ay huminto kasi yun yung pangunahing trabaho ng Israel. Yung parang ganito lang, kung itatranslate natin siguro sa panahon na ang mga negosyante ay hindi na nagnegosyo dahil sa sama ng Pilipinas. Alam niyo sa ibang Tagalog, ang pagkakasabi, walang gustong tumira sa Israel. May mga kausap po akong ganyan na nakita ko din. Sa sobrang dismayado siya sa bansa natin, maraming gusto na pong mga ibang bansa. Pag nakikita mo yung corruption, pag nakikita mo talaga yung sasama ng tao sa munisipyo, sa mga ganyan, pag nakikita mo yung kasamaan, pagkatapos yung mga injustices, parang gusto mo na lang lumipat sa isang maayos na bansa. Dumating sa punto ng Israel na ganyan. Walang gustong tumira sa Israel dahil sa kasamaan, dahil sa kaguluhan, dahil sa kagutuman, dahil sa kaguluhan. Pero si Deborah ay bumangon. Bumangon bilang ina ng Israel. English version, the villagers ceased in Israel. They ceased to be until I arose, I, Deborah, arose as a mother in Israel. Totoong lahat tayo may pangit na sitwasyon na dinadaanan at ang tingin ko po, kung hindi ka pa nakakita ng kaguluhan, hindi ka pa tao. Kung hindi ka pa nakakakita ng kasamaan, hindi ka pa tao. Kung hindi ka pa nakakakita ng kaguluhan, hindi ka pa tao. Pero kung nakakita ka na ng lahat ng ito, welcome to the world. Ito ang mundong pinagsilangan po natin because of sin, because of Satan. Kaya lahat ng ito nararanasan natin. Kung wala po si Satan at yung kanyang mga kampon at kasamatang kasalanan, walang mga problemang binabanggit ko po sa inyo po ngayon. Habang ang karamihan ay malungkot na tinitingnan ng sitwasyon, siya ay bumangon upang may mabago sa nation. Para lang mag-rhyme, po. Kung bayan, hindi kasi rhyme, po. Nation, rhyme, po. So mga kapatid, again, muli sinasabi ko po ito. Parang awa nyo na po. Huwag nating hanapan ang pamahalaan natin. Tumulong tayo sa ikagaganda ng pamahalaan natin. Huwag mo naman masyadong paghanapan ang pamilya mo. Tumulong ka sa pamilya mo. At kahit po sa Praise Church family, huwag ka masyadong mapaghanap sa simbahan. Tumulong ka sa ikalalago at ikaayos ng simbahan po natin. Can I hear amen? O, malakas na palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, God.
Si Deborah, may dalawang mayroon siya muna. Ano po, na napakagandang dapat meron tayo. Number 1 is, si Deborah merong awareness. Sabi natin lahat, awareness. She is not in denial. Hindi, wala namang problema sa Israel. Hindi, may problema. Hindi, wala namang nakawan. Hindi, meron. Hindi, wala namang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi, meron. Aware siya. Alam niyo po ba ang problema? Wala kang masosolve na problema na walang awareness. If you are not aware, may dinaramdam ka sa iyong katawan, hindi ka magpapa-check up, hindi mo aalagaan ang katawan mo. Pero pag aware ka, there is something wrong with your health, magiging conscious ka sa kinakain mo, magiging conscious ka sa pagtulog mo. Actually, awareness, diyan nagsisimula ang pagbabago. Awareness. Yung meron ka lang idea, bakit nangyayari ang mga bagay nito. Sabihin natin lahat, initiative. Hindi pwedeng may awareness ka, pero wala kang initiative na gawin ang isang bagay para maayos. Parang you can do something. Hindi pwedeng, there's no such thing as wala. Maguluho talaga pamilya namin, wala akong magagawa. Really? Totoo? Kahit anong gulo, kahit anong laki ng problema ng pamilya natin, we can do something. We can do something. Gawin nga ho natin personal, sabihin natin lahat, I can do something. Di ba? O wala kang magagawa kasi ayaw mong gumawa. O wala kang mai-contribute kasi ayaw mong mag-contribute. Ano po? Napakahalaga po niyan. Okay. Ito po yung parang prayer ko po sa lahat. Sana sa kabila ng mga problemang ating nararanasan, katulad ng isang nanay na nagmamalasakit at nagmamahal, kumilos tayo sa ikagaganda ng ating mundo. Alam niyo ho, kahit anong pangit pa yung dinatna natin, sana nakatulong ka para gumanda ang isang lugar na yung dinatnan bago ka umalis. Kaya nga yung magandang mindset sa heart po talaga natin din, yung idea na tutulong ako sa pagpapaunlad, tutulong ako sa pagsasaayos, tutulong ako sa pag-unlad lalo na ng aking pamilya. Amen? Minsan, ang pangarap natin at prayer natin, ganito, sana naging kapamilya ko na lang si ganito para hindi ako naghihirap. Sana ipinanganak na lang ako, yung apelido ko po may igsi. Pag may igsi ang apelido, mayayaman, T-C-E. Pero alam ba, batong bakal, yung pinagpanaan, pinagsakahan. Pag mahaba ang apelido, mahihirap. Sabihin mo sa katabi mo, magpalit ka na ng apelido. Meron po akong pinsan, ang pangalan niya is Pe. Sabi ko, pag nagkaroon ng Chinese na asawa to at Kopa, Peko. Parang ang liit naman, siguro pinakamabilis sumulat yung anak niya, Peko. So mga kapatid, tumulong tayo. Katulad ng nanay, alam niyo po bang pag wala ang nanay sa bahay, ilan na po ang nakatuklas, disaster ang bahay. Pag wala ang nanay, disaster ang bahay. Magpagkatapos, ang tingin pa natin, kala natin, ganun lang ang maglinis ng bahay. Tuwan-tuwa po ako sa mga bahay na malinis, lalo na ang CR. Ang sarap yung CR, yung pwedeng gusto mo doon matulog, mag-opisina, mag-call center, Minsan, ang ganda po ng ganyan. Alam mo, minsan yung kalinisan, reflection din po yan ng family, kaya napakahalaga po, linisin natin po. Sino na rito po talaga naturuan ng nanay niya na maglinis? Kay Nanay Puring, pag dumaan po kayo ng training, hindi pwede yung hugas lang ng pinggan. May iba kasi may mumu pa, sinasabon na. Alisin muna lahat ng dumi, saka natin sabunin. O kaya naman kung gusto mo, malinis na, sabunin mo pa. Para wala na tayong makita talagang dumi. Alam niyo mga nanay, nagturo sa atin talaga ng kalinisan at kaayusan, kaya i-appreciate naman po natin ang mga nanay. Kala mo simpleng linis, hindi po madali ang ginagawa po nila. Naku, itong biyanan ko po, bihirang-bihira na napapalitan namin sa paghuhugas ng pinggan. Ako po, minimum of 3 times a year. Pag naghugas po ako ng pinggan, wala ho akong talent Pero sa totoo lang, hindi naman sa talent yan.
Sipag lang yan, di ba Ate Josie, ano po Ate Alma? Sipag lang ang paghugas, kaya hindi dahilan ng mga anak, Mami, wala po akong talent sa paglilinis ng pinggan, paghuhugas. Pag-gadget, meron po. Ano ho? Palakpakan naman natin ng mga nanay. Come on, thank you Lord, thank you Jesus. Alam nyo po, tumulong tayo sa problema ng mundo. Eto, hindi natin masosolve ito na tayo lang. Pero pakita ko po sa inyo yung 5 global giants. Para makita din natin ano yung problema ni Deborah at sinosolve niya. Si Rick Warren may sinabi, eto yung pinakamalaking problema sa mundo. 5 in general. Number 1, spiritual emptiness. Alam nyo po bang kahit mayaman, kahit po matalino, na wala sa Panginoon, may nararamdamang emptiness sa buhay. Kaya hindi nakapagtataka, kahit yung mga taong sikat, nagpapakamatay. Because all over the world, there is tinatawag nating spiritual emptiness. Regardless of your achievement, magkaroon ka ng bahay, magkaroon ng negosyo, ba't ganun? Parang laging may lungkot sa puso na kala ko pag meron ako nito, okay na ang lahat ng bagay. Meron kasi mga bagay na hindi kayang punuan maliban ng Diyos. Kaya hindi naman po nakapagtataka, may mga tao naman kahit simple lang buhay, but because of Jesus, they are satisfied and they are talagang na-enjoy nila ang buhay. Number 2 is our problem. Ano po ito Again, buong mundo, self-serving leaders. Hindi lang po sa bansa natin may corrupt na leader po. Buong mundo po namumroblema sa mga corrupt na leaders. Again, uulitin ko, hindi tayo kulang sa mga leaders. Kulang tayo ng matitinong leaders. Kumpleto naman tayo ng kagawad sa barangay Kumpleto naman tayo ng kapitan na nakakaalam ng droga sa barangay nila, alam nila kung sino yung mga jumper. Lahat ho yun, alam na pinaka-chismoso daw sa lahat, kapitan. Kaya kung gusto nating mabago po ang bansang Pilipinas, wag muna ho presidente ang hanapan natin at ipag-pray, si kapitan muna ho. Meron po kami nakausap ni Pastor Boy na kapitan, ang sabi sa amin ganito, Pastor, hindi kayo pwedeng maging kapitan nang hindi matibay ang sikmura nyo at hindi kayo malakas sa inuman. Yun ang una raw criteria sa probinsya. Pag hindi ka malakas uminom, hindi ka mananalong kapitan. Ganon? Kaya pala ang tawag, kapitang tagay. Kaya mga kapatid, huwag masyado tayo maghanap sa mga senador. Ba't nagrereklamo kayo sa senador, yung kapitan nyo, hindi nyo maereklamo? Nako, Panginoong Jesus, pagpista ng May 1, bumalik na naman ang mga stage show, mga kapatid. Yung stage nasa harapan namin, yung trompa po nasa amin, alas 3 na, dati po nagche-check-in kami, hindi namin natunugan. Na lumabas na pala ang mga manganganta. Wala pa yung stage show niyan, yung nagpapalit ng damit sa bahay namin. Muntik na nga makisalamin Pwede po ba magsalamin? Doon nagbibihis po sa tapat namin. Mga kapatid, napakasarap mangarap isang araw, may maayos na barangay. Doon ba lang tayo, liitan muna natin yung pangarap natin. Pag naayos yung barangay natin, parang naayos po yung buong Pilipinas. Amen po ba? O lahat na nangarap, yung barangay nila maging maayos, pumalakpak ng malakas para sa Panginoon. Uy, maging kagawad, sarap maging kagawad, extra income din yan. Wow! Galing. Kaya nga in-encourage ko po lahat ng medyo, kahit pa paano, medyo maayos-ayos naman sa Praise Church. Pag nakikita nyo makatutulong kayo sa barangay po, tumakbo po kayo, wag lang kayo tumakbo, maglakad, magsayaw, magsumba, po. Extreme poverty. Maraming tao hindi kumakain ng 3 beses isang araw. Maraming tao halos walang tubig na malinis na iniinom. May mga tao talagang namamatay because of malnourished. Yan, again, hindi natin kayang solvent to ng ilan lang. It requires a lot of people who talaga. Pandemic diseases, kahit tumatalino yung tao, ang dami pa rin ang dami pa rin nating problema sa sakit. And then lastly, rampant illiteracy. Marami pa rin hindi nakapagbabasa.
marami pa rin hindi nakapagsusulat. Kaya kung nakakapagsulat ka, nakakapagbasa ka, malaking bagay na sa iyo. Kaya nga ito po, gusto nating solusyonan yan. Hindi masusolusyonan ito ng Praise Church. Kaya nga minsan, tingnan mo po, bakit tayo, ang campaign natin, is pagpapaaral. Kaya nga sabi natin sa finance team natin, yung nakuha natin na first fruit offering, ipagpapaaral po natin, and then Lord willing, this coming anniversary talaga, kahit paunti-unti lang po, ay may maiharap tayo, yung talaga mga kahit mahirap, pero nagsisikap mag-aral. Pero kung ngayon po, meron naman po kayo, wag na po tayo makisingit. Kayo na po yung magpaaral para po mabiyayaan po ang lahat. Ang mga bagay nito, ito po ang solusyon dyan. Ang solusyon, promote reconciliation. Kaya yung may isang tao lang tayo na madala sa Panginoon, napakalaking bagay na po niyan. Equip leaders. Kaya hindi tayo tumitigil mag-train. Kaya naniniwala po ako, ang pinakamagaling na leader dapat galing sa simbahan, may takot sa Diyos. Biro mo, Sunday school pa lang, kids church, natuturuan na natin. Yun ang mga kailangan po natin. Assist the poor. Kaya bahagi po ng ministry ng Praise Church, tumulong sa mahihirap. Hindi po tayo magtutulog-tulugan, ang daming nangangailangan. Care for the sick, ang dami rin pong may sakit. Wow, we are still praying for Kuya Ray and Ate Chi. Biro mo, may sakit na sa puso, na COVID, if you can text them, pray for them, ang laki pong bagay do. Siyempre, di tayo makadalo ngayon mismo sa hospital. And educate the next generation. Educate the next generation. Sobra pong believer po ng talaga, education. Hindi pwedeng walang alam. Kailangan alamin. Pag wala kang alam, ikaw ang aabusuhin. Kapag wala kang alam, ikaw ang pagsasamantalahan. Kapag wala kang alam, ikaw lagi ang pwedeng maloko sa buhay. Magtulungan po tayo na i-value natin ang education, hindi lang po sa school, kundi even sa Word of God, maaral po talaga natin dyan. Ito yung 5 bagay. O 4 na bagay, paano maging nanay ng bayan? Ito yung ginawa ni Deborah. Madaling tandaan na. Sabi nga po natin, Deborah. Pag may problema, Deborah. Deborahin ang problema. Pag may sakit, deborahin ang karamdaman. Huwag natin dagdagan, burahin at palitan ng bagong bagay. Can you hear amen? O number 1, paano maging nanay ng bayan? Tumulong sa paglutas ng problema. Ganito lang kasimple. Marami ng problema ang mundo, huwag ka nang dumagdag. Yun lang, ganun lang kasimple. If you are aware na ang mundo, ang daming problema, huwag ka nang dumagdag. Kung yung magulang mo, ang dami ng pinoproblema, huwag ka nang dumagdag. Marami ng problema ang gobyerno natin, huwag ka nang dumagdag. Timo ginagawa po ni Deborah. Check nyo lang po sa verses natin. Judges 4 and 5 lang naman po. Usually makikita si Deborah. Kapag gustong ayusin ng mga Israelita ang kanilang mga di pagkakaunawaan, pumupunta sila kay Deborah na nasa ilalim ng puno ng palma na pag-aari nito sa pagitan ng Rama at Bethel sa kabundukan ng Ephraim. Kung meron tayong una, tigit sa lahat mababasa kay Deborah, tumutulong siyang lutasin ang problema ng mga tao. Hindi po siya nanggagatong. May mga tao, hindi naman siya yung kagalit, nakwentuhan lang, galit na rin sa isang tao, parang di nag-iisip. Halimbawa, hindi ka naman kaaway, napagkwentuhan ka lang, galit ka na rin sa kanya. Ba't ganon? Hindi ba, parang bata, nung bata ka, nung nag-aaway kayo, maghahanap ka ng maraming kakampi. Pagkatas, hindi ka namin kasama sa laro. Yung ganyan. Mga kapatid, hindi na tayo bata. Dati nung bata tayo, pa nagka-problema tayo, naghahanap tayo ng kakampi para marami tayong galit sa isang tao. Mga kapatid, hindi natin ikatutuwa na may mga taong nasasaktan, nasisira. Pag nagmamatured ka, gusto mo kapayapaan. Can I hear amen? Pag nagmamatured ka, gusto mo kaayusan. Pero kapag war freak ka, lagi ka naghahanap ng away, you are immatured. Hindi ba? Ang sarap kaya ng wala kang iniiwasang mga kasalubong.
Biro mo handaan kung may kagalit ka, hindi ka makakain, crispy pata ulam mo. Ano po? Yung crispy pata, gusto mo ipalo sa kanya. Ano ho? Natapat pa sa table mo. Mga kapatid, ang hirap po nung ganyan. Kaya mga kapatid, isang bagay na matututunan natin kay Deborah is this, tumutulong siyang magsaayos ng problema. Sabi nga natin, peacemaker. Sa Bible, isa yan sa may pinakamatinding reward. Mapalad ang nagmamahal sa kapayapaan sapagkat sila ay yung ganyang bagay. So challenge natin, si Deborah mahusay at magaling. Gamitin mo ang iyong husay at lakas sa pagsasaayos at pagbubuo ng bayan. Si Deborah nagbubuo ng family. Si Deborah nagbubuo ng community. Si Deborah nagbubuo ng nation. So may challenge to you is, dalawa lang, kung hindi ka nagbubuo, nagsisira tayo. Kung hindi ka nag-aayos, nagkakalat tayo. Kahit sa bahay lang, yung mga hindi marunong maglinis, yan ang magaling magkalat. Sabihin mo sa katabi mo, isa ka pa. Okay. So yun ang una natin po. Ano mga kapatid? Yung hindi lang tayo dumagdag sa problema at nag-ayos tayo, malaking bagay na yan. Yung halimbawa, yung tatawid ka sa hindi tamang tawiran, naku, ayoko na makadagdag sa daming tumatawid dito, na po problemahin pa ng gobyerno namin pag namatay, pag na-aksidente. Tumulong kang mag-ayos, tutulong akong mag-ayos. Sabihin nga natin lahat yon personal, tutulong akong mag-ayos. Pag may mga taong ikinukwento sa inyo na hindi maganda, lumagay ka sa taong pinagkikwentan, baka hindi naman niya sinasadya. Baka nabigla lang siya. Baka yun ang away sa iyo ay puno ng galit ang puso na nadamay ka lang. Mabait naman yan eh. Mabait naman yan. Baka meron siyang struggle sa buhay niya na hanggang ngayon di niya maunawaan. Minsan nalulungkot po ako, may mga magulang na may problema. Pag nadadama yung anak, nasisigawan, napapagalitan, hindi naman talaga yung anak yung problema. Ito ang problema natin, kapag hindi natin naayos yung problema natin, ang unang masasaktan, pamilya mo. At ang totoo po niyan, ang pamilya mo ang makapagsasabi ng totoong mabuting ugali po natin. Pwede tayo maging mabait sa ibang tao, pero sa loob ng pamilya, doon natin makikita ang tunay na paugali. Mga kapatid, katulad Deborah, tumulong tayong mag-ayos. Baka ang part ng pag-ayos natin, matutunan mo lang munang makinig. At kapag nakapakinig tayo, ayusin natin ang maraming bagay. Kapag ganito, ang ganda ng mundo, ang payapa ng mundo. Malakas na palakpak, ibigay natin sa Lord. Thank you, Lord. Huwag kayong mag-alala, nagsabi ho tayo sa SM Grand Central na pag taga-Praise Church at may kakain, pwede po kayo. Waiting nga lang. Ano po? Hanggang LRT ang pila. Number 2, paano maging nanay ng bayan? Palakasin ang loob ng mga tao. Palakasin ang loob ng mga tao. Kita-kita ko po ito, na-observe ko din yan sa mahabang panahon ng pagkapastor ho natin. Maraming mga mahuhusay, maraming magagaling, basta maraming tao may armas, wala lang silang lakas. May ganda, wala lang lakas. Merong talino, wala lang lakas. Kailangan nila ng taong magpapalakas ng loob sa kanila. Merong masipag mag-aral pero medyo kinakapos ng budget, kailangan mo lang silang palakasin. Kailangan mo lang silang i-encourage. Iyan ang ginawa po ni Deborah sa maraming tao. Tingnan nyo, Judges 5:2, purihin ang Panginoon. Ito na yung namagapi nila yung kalaban nila. Ano po? Sapagkat ang mga pinuno ng Israel ay nangunang lumaban at kusang loob na sumunod ang mga mamamayan. Individually, lahat tayo may galing at husay, pero hindi lahat may lakas ng loob. Lahat tayo, we can do something great, kaya lang pinanghihinaan tayo ng loob. Marami dito, kaya mong sumulat ng libro, pero ngayon pa lang, medyo pinanghihinaan ka lang ng loob. Sa totoo lang, hindi ka lang dapat dyan, may mas mataas ka pang pwedeng maabot, kaya lang pinanghihinaan ka lang ng loob. Minsan ang kailangan lang natin is moral support, not necessarily material support. Kasi kapag ang loob, ang nabuo, kaya ho natin gumawa ng magandang bagay sa labas. Tingnan nyo nga yung katabi mo.
Kulang lang sa tapang yan. Pero may matinding magagawa yan. Hindi ho ba? Ang sarap po talaga na tayo po mismo nagtutulungan na magpalakasan ng loob. Ewan ko lang ho kung tayo lang pong bansang Pilipinas ang may tinatawag na crab mentality, na kapag may umaangat, sisirain, naiinggit. Bakit hindi natin makita na lahat tayo pinauunlad ng Panginoon? Bakit hindi natin makita lahat tayo pinagpapala ng Diyos? Amen? When you help others, God will help you. Kapag marunong kang mag-encourage ng tao, hindi rin papayag ang Diyos na wala rin mga tao na mag-encourage sa inyo. Naalala ko po tuloy uli si Bishop Ancho. Yan ang grabing model natin. Pag kinausap ka niya, napakahalaga mo. Grabe. Yung pag umalis kayo, mararamdaman mo sa sarili mo, napakahalaga mong tao. Alam niyo ho, nung in-invite niya po ako sa London, iniwasan ko ho talaga. Pero the following year, in-invite niya uli ako. Pagkatapos ang sabi niya lang sa akin, Loy, kakailanganin mo ito pagpunta mo sa Amerika. Ako nga hindi naniniwala na makakapunta ako sa Amerika. Siya naniwala eh. Merong pagkakataon, tayo muna ang maniwala sa ibang tao bago sila maniwala sa kanilang sarili. Sa lahat ng mga kasambahay na narito ngayon, hindi ka habang buhay na kasambahay. Sapagkat darating ang pagkakataon, pagyayamanin ng Diyos, lahat ng natutunan mo at pagiging tapat mo para sa Panginoon. Sa ngayon, parang ang liit-liit ng trabaho mo. Ano po ba yung maliliit na trabaho? Gumagawa ng karayom, ano pa? Maliliit, ano po? Gumagawa ng mga bulitas. Basta kahit maliit lang po, maniwala ka, walang malaking bagay na hindi nagsisimula sa maliit na bagay. Naniniwala ako ang Praise Church, lahat ng narito ngayon ay may kapasidad at merong kakayahan na sa biyaya ng Panginoon ay higit na umunlad kaysa yung iniisip, kaysa yung ipinapanalangin at pinapangarap. Kung naniniwala po kayo, malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Di po ba? Kaya nga, gamitin mo yung husay at lakas upang ang mga tao ay maniwala na sila ay may magagawa. Sino lang po ang walang magagawa? Patay. Even kahit ang pinakamahinang tao may magagawa, he can pray, she can pray. Our words is powerful. Talagang very powerful po yan. Yung word lang naniniwala ako sa iyo. Wow, thank you Jesus. Sino po naniniwala dito? Talagang ang angka natin, paganda ng paganda. Ang pamumuhay natin, paunlad ng paunlad. Amen? Otherwise, kung ganun paatras yung buhay natin, anong nation meron ho tayo? Kaya ilang panahon na lang naniniwala po ako, yung mga itinatanim natin ngayon, magbubunga ito ng kagandahan bukas. Bawat naglilingkod sa Panginoon ay may magandang bukas. Hallelujah. Number 3 is this. Paano maging nanay ng bayan? Magbuo ng mga bagong leaders. Magbuo ng mga bagong leaders. Hindi pwede po kasi yung magaling tayo, wala naman tayong na-produce na mas magaling sa atin, pag nawala ka, patay na rin yung lahat. Huwag tayong maiinggit, huwag tayong masisiraan ng loob, malulungkot kung may mga lumabas na mas maganda. Hindi ho. Malungkot tayo kung walang lumabas, pero kung meron pong nakikita natin, ako salamat ho sa Panginoon, buhay na buhay ang next generation ng Praise Church. Pag nakikita ko yung napakarami mga kabataan na nanirto po ngayon, sobrang ang huhusay nila, sobrang ang gagaling nila. Lahat nga po nung kabataan, so sabi natin, sige, kahit ilang taon ba SK? 24 ang pwedeng kumandidato? Tayo nga po, 24 years old pababa. 24 years old pababa. Sige, tayo po kayo. Sige po, tayo. Okay. Teo, tingnan nyo, tumingin po kayo sa paligid kung gaano. Sige po, stay po kayo ha. I will prophesy to you right now, kahit simpleng bagay lang.
Meron dito, pinanghihinaan ka lang ng loob, pero ang totoo, ang laki ng potential mo at ang husay mo ay mararamdaman ng bansang Pilipinas at ng mundo. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating mga young generation leaders. Wow, thank you Lord. Tingnan niyo po, parang outnumbered tayo. Sige, makakaupo na po tayo. Huwag lang kayo mag-aasawa ng maaga. Ha? Pakahusay muna kayo, Kasi tingnan niyo dito, isang araw ipinatawag ni Deborah si Barak na anak ni Abinoam na taga Kedes, na sakop ng lahi ni Naphtali. Pagdating ni Barak, hindi si Barack Obama to ha. Pagdating ni Barak, sinabi ni Deborah sa kanya, inuutusan ka ng Panginoon ang Diyos ng Israel na kumuha ng 10,000 lalaki sa lahi ni Naphtali at Zebulun at dalhin sila sa bundok ng Tabor. Leader, may armas, pero walang lakas, walang tapang. Sakop sila ng Canaanites, pero hindi lumalaban. Pero dito si Deborah, nakita niya, eto yung mga leaders na kailangan ko lang itap, kailangan ko lang palakasin, kailangan ko lang i-encourage, kailangan lang buuin. Eto yung mga lalaban sa susunod na generation. At salamat sa Diyos, ginamit si Deborah. Ang lakas nga ng loob ni Deborah, ano? Oy, Barak, inuutusan kita. Huwag kang puro gadget, ha? Huwag kang puro FB, ha? Puro tingin ka ng reel, ng TikTok, ano po. Alam niyo po, ang galing. Sumunod po itong si Barak po. Tingin niya po kayo sa akin, do not intimidate. Kung negosyante ka, huwag kang may intimidate na may nakikita ka sa ibaba mo, ang gagaling. Ang husay at galing na yan, lahat tayo pare-parehong makikinabang. Amen? Hindi tayo may insecure po. Totoo naman po yun eh. Ako pininiwalaan ko talaga lagi ito. Oo, mahalaga ka, pero hindi ikaw ang pinakamahalaga. Magaling ka, pero hindi ikaw ang pinakamagaling. Laging may mas magaling sa atin upang tayo ay huwag magmalaki sa buhay. Kahit anong yaman mo, may mas mayaman sa iyo eh. Kahit anong ganda mo, may mas maganda sa iyo eh. Ano po? Huwag lang maging confident lang tayo sa sarili natin. Ito ang pagkakalikha sa atin ng Diyos. Kaya nga ang challenge ko po sa atin, gamitin mo ang iyong husay at lakas upang itayo ang mga next generation leaders. Napakapalad ng mga young generation po natin. Sa ibang church po, kung kayo po ay ipinanganak sa mga denomination, may ibang simbahan, salot ang kabataan eh. Ang iingay nyo! De patayin nyo, gusto nyo tumahimik. Grabe ho, binubuli yung mga kabataan. Kaya yung mga simbahang puro ano lang, wala kayong makikita ang kabataan, patawarin nyo po ako ho, talagang walang future. Sabi nga ni Ate Lipo, nung unang linggo na ate nila, sa Amerika, dami raw simbahan, walang next generation. Walang second generation. Tayo po, ang kapal ng mga kabataan, ang kakapal ng muka. Hindi po, mga pogi yan, Mga pogi yan, magaganda po yan, at talagang ang gagaling at ang uhusay. Minsan parang hindi ho ako makapaniwala. Tingnan mo si Lori, tumutugtog, nagpe-pray, nakaitim. Hindi ko alam, nagluluksa, Basta lahat ho nung makikita nyo pong galing kay Lori, ako na po ang uuna po sa inyo. Hindi po akin yan. Kay Lena niya po natutunan yan. Ang galing po magturo ng asawa ko, matyaga, sobrang tiyaga. Yung pag-uutos na walang bababa ng hindi ayos ang higaan, sa kanya po yun. Si Lucas, dala na ang arinola, pag-akyat, pagbaba, sa kanya po, hawak niya po yan. Tuntua po ako, siya yung nagturo na wala tayong katulong, pag kumain ka, diretso sa lababo. Di tayo mayaman, anak. At kahit mayaman tayo, kailangan yung kumilos. Alam nyo, mga nanay ang magaling magturo. Alam nyo, pag nag-re-review pa rin ako ng Saturday morning, sila naman mag-iina, may Bible study po sila tuwing umaga. Gusto ko pong ipagmalaki po yung asawa ko na talagang tiyaga lang din po. Kung gusto nyo po magpa-mentor, di nyo alam kung paano talaga ang gagawin po. Although hindi mo kami perfect, mga sabit din po, marami rin problema yung anak ko po. Pero yung, we can do something.
We can do something. Ano po? Kaya sa inyo po, na may mga anak ho, huwag niyong tingnan yan na perwisyo. Isang magaling na leader yan. Isang mapagkakatiwalaan ng bansa ho natin, matuturuan, kayang moldihin, ngayon pa lamang hubugin natin. Malakas ang palakpak po muli para sa Panginoon. Come on! So, i-build natin yung mga anak natin. Huwag din naman sobrang tapang kasi pag sobrang tapang tayong mga magulang, pinanghihina. Ilan ho sa atin nakatuklas, ang bilis panghinaan ng loob ng anak natin. Kaya ayoko pong nagagalit sa bahay. Kita ko po parang nanginginig sila Lucas po eh. Pag humawak na ako ng itak, kahit naman siguro hindi, plastic lang naman po. Yung iba naman, marshmallow. Hindi ako natutuwa pag natatakot yung anak ko sa akin. Kasi gusto kong burahin yung mindset na minsan yung mga anak takot sa tatay. Happy Father's Day po. Nakasingit tayo. So mga kapatid, ganun lang po. Huwag kayong matakot magkaanak. Huwag kayong matakot na baka lumaki sila ng baka mapahamak sila. At least aware ka na kapag hindi mo sila netrinain, hindi alatsamba, ang pagkakaroon po at pagiging magulang. Amen? O pang-apat, dito tayo magwawakas, makakapag-celebrate na ho tayo ng Mother's Day. Ano po? Number 4, makibahagi sa gawain ng Panginoon. Ang nanay ng bayan, nakikibahagi sa gawain ng Diyos, sa gawain ng Panginoon. Wala ako nakikitang pinakamalaking contribution, kundi contribution na ginagawa mo, yung pinagagawa ng Diyos. Pero kung sarili mo lang yan, pampersonal lang, sige, sa iyo na lang yan. Pero ang pinakamagandang mag-involve ay ang gawain para sa Diyos. Tingnan niyo po yung ginawa po ni Deborah, 8:9. Sinabi ni Barak kay Deborah, pupunta ako kung sasama ka, pero kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta. Grabe itong leader nito, natakotseng, po. Sumagot si Deborah, sige, sasama ako sa iyo, pero hindi mapupunta sa iyo ang karangalan dahil ipapatalo ng Panginoon si Sisera. By the way, si Sisera po, laging naninisi, kaya pangalan niya, Sisera, po. Sisera sa isang babae, kaya sumama si Deborah kay Barak at pumunta siya sa Kadesh. Sige, sasama ako sa iyo. May mga taong may kakayahang gawin, pero hindi sila hahakbang hanggat hindi nila nakakakita na may tao ding humahakbang. At si Deborah ay isang modelo. Hindi lang siya nag-utos, minodel niya. Hindi niya lang sinabing saan tayo pupunta, ipinakita niya kung paano pumunta. At the end of the day, there is no parang pinaka-best na meaning ng leadership pa rin, kundi leadership is influence and by example. Maglingkod kayo, di ka naman naglilingkod. Magbigay kayo, di ka naman nagbibigay. Mag-commit kayo, di ka naman nagko-commit. Magpatawad kayo, di ka naman nagpapatawad. Paano ka gagayahin? Si Barak, ang tagal nang nadodoon, ang daming mga tao, pero naghihintay lang sila ng sasama sa kanila. Mga kapatid, lumalakas tayo kapag may kasama tayo. Lumalakas tayo kapag may nagsasabi sa atin, kaya mo yan, sasamahan kita. Lumalakas tayo kapag may mga taong yung pangarap natin, ginagawa ng iba, kung nagawa nila, magagawa ko din. Kaya burado na po, hindi totoong ang mahirap ay permanenteng sitwasyon. Ang kahirapan ay pansamantalang sitwasyon, dadaanan lang natin ng mas maigsi yan, sapagkat malalagpasan natin sa tulong at biyaya ng Diyos. Can I hear amen? Sabi natin lahat, malalagpasan natin. So, gamitin mo ang iyong husay at lakas upang maging halimbawa ng paglilingkod sa Diyos. Kaya ka naglilingkod, may nakita kang naglingkod. At nakita mo, ano ang kaibahan na naglilingkod ng tapat? Hindi ko ito malilimutan sa sinasabi ni Kuya Lester palagi. Masdan ba yung mga taong naglilingkod ng tapat at hindi naglilingkod ng tapat? Tingnan mo, laking difference. Parehong nasa simbahan. Parehong nasa simbahan. Hindi sinuseryoso ang paglilingkod. Masdan mo ang mga taong matapat na nagbibigay at yung mga hindi nagbibigay. Tingnan mo ang kanilang buhay. Totoo ang Bible. May malaking kaibahan ang naglilingkod sa Panginoon
at hindi naglilingkod sa Diyos. So kahit itong mga kabataan, sabay-sabay kayo, may iba may iwan. May iba hindi makaalis. Bakit? Wala na doon, pero hindi naman siniseryoso, inaayos yung buhay. Ano mangyayari ho talaga sa atin? Ano po? Kaya nga, mga kapatid, katulad ni Deborah, maging halimbawa tayo sa mga tao, ipakita natin. Biro mo naman, galing ka sa church, ang init ng ulo mo. Sino papasok sa church na yan? Ano po? Ngiti nga ho tayong lahat. Ayun niyo po. If you are usher, ano po, although nakamask naman tayo, ano po, butasan mo yung mask mo. Ngiti lang ho tayo, ano po. Muli ho, the villagers ceased in Israel. They ceased to be until I arose. I, Deborah, arose as a mother in Israel. Huwag mo lang tingnan yung problema. Kumilos ka para may malutas na problema. Huwag mo lang tingnan ang kaguluhan. Bumangon ka at maging daan ng kaayusan. Bumangon ka. You can do something. Sige, let me ask yung keyboardist natin. Ano po? Napakahalaga po nito, no? Minsan may pagkakataon, totoo yun, ano ho? Minsan, pag magulo ang sitwasyon, ang solusyon natin, umalis na lang. Iwanan na natin ang Israel, ang gulo niyan. Wala naman lumalaban, wala naman talagang tumatayo, wala naman talagang maayos, nakakapikon. Kala mo naman, pag nagpunta ka sa New Zealand, maayos na. Uy, may problema din doon. Pag nag-migrate ka ng Australia, kala mo, wala nang problema. Malaki rin po, problema. Kasi ang problema na nasa isip, hindi po mawawala hanggat hindi na sosolusyonan. Kahit saan ka pumunta. Pero si Deborah, ang galing pa nitong Deborah na to. Ngayon ko lang din na-appreciate po, para wag nating makalimutan. Total, nasaan si Deborah sa atin? Buntis na si Deborah uli ngayon Pangalawa na yan, ano po? O nasa si Miggy, ano po? So ito, para wag nyo makalimutan lang para wag makalimutan. Deborah. Saka si Migs. Instead na Miggy, Migs na lang, Migs. Paano maging nanay ng bayan? Motivate the next generation leaders. Inspire God's people to work together. Di ba ang sarap? Kaysa magtalo-talo tayo, magtulungan tayo. Pag sinakop tayo ng ibang bansa at tayo pa rin nag-aaway, wala tayong kalaban-laban. Magtulungan po tayo lahat. Get involved in doing God's work. Mas masarap pa rin yung napapagod ka sa gawain ng Panginoon kaysa wala kang ginagawa. Mas nakakapagod sa isipan yung wala kang involvement. By involvement, humuhusay ka. Mga nanay, mga tatay, do not underestimate yung extracurricular work po sa school. Napapansin niyo po ba ang anak natin? Ibang-iba ang ugali pag iba yung teacher, may mga camping na pupunta, ang bait-bait. Kahit hindi nagtutoothbrush yan, pa nag-camp yan, 5 beses mag-toothbrush yan, pati gilagid, tinutoothbrush, ano po. Kaya yung pabayaan natin, payagan natin sila, hindi lagi tayong takot na parang ganyan. And then settle disputes to build a community. Ang sarap kaya ng pamilyang kahit may problema, nagkakasundo tayo. Ang sarap kaya ng pagkain natin, kahit bangus po yan na puro buntot, at nagkakasundo tayo, ang sarap po niyan, kahit matinik ka, nakakaingit ka naman, natinik ka. Mga kapatid, do not miss the opportunity to enjoy life by doing what is important. Anak po ba ito ni Deborah? Gulat ako, kalaki si Owie. Sige po, this time, meron talagang Deborah ang Praise Church. She is nanay ng bayan. Nalagay lang sa akin ni God, sa heart ko po, every Mother's Day, may kikilalanin tayong nanay ng bayan. Sa ngayon, isa lang muna po. Kaya wala muna pong mamamatay po kasi hindi tayo makakasama. Basta mag-pray ho tayo ng mahabang buhay. Gusto ko pong i-honor si nanay. Hindi po ito si Cory Aquino. Kala po nung iba kasi si nanay napapagkaman lang kamukha ni Cory Aquino, lalo pa pag may kulot na buhok po. Maraming mga tao ang nakakilala at naglingkod sa Diyos dahil siya ay natutong tumayo at ibigay ang lahat para sa Panginoon.
May dahilan para hindi na maglingkod sa Diyos dahil matanda na pero naglilingkod sa Diyos. May dahilan para hindi na mag-church dahil may edad pero andito siya ngayon. May dahilan mag-ikot sa ibang bansa pero hindi yun ang kagalakan ni nanay. Pagkausap ko siya sa Amerika, ang naalala niya yung mga senior citizen niya. Yung Psalms 37:25 na network. Nakakatuwa po ang Psalms 37:25. Pag nagre-record po kami, ilan ang umaten ngayon? Ilan yung nasa hospital? Ilan yung nasa langit? Minsan papunta na talaga ho doon eh. But we want to honor si nanay sa oras na ito. Okay? Ask ko muna yung multimedia natin. Paalis lang muna natin to. Ano po? Nanay ng Bayan 2023 goes to Nanay Puring. Bago natin tawagin si nanay, lahat po nang na-bless at andito ka ngayon because ginamit si Nanay Puring, maaring naipag-pray ka, natulungan ka, o yung pamilya nila ginamit ng Panginoon para ka makakilala sa Diyos. Pwede ka bang tumayo? Lahat po na naimpluwensyahan ng buhay ni nanay po. Wow! Pwede po ba lahat ng naimpluwensyahan ng buhay nila nanay tumayo at talagang pumalakpak ng malakas para sa Panginoon? And then aanyayahan ko po si nanay, na dalhin po dito sa itaas po, at dalhin po ng mga primary leaders natin, mga lalaki. Gusto ko po escortan natin, Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ayan, nanay. Sige po. Upo muna po yung iba sa atin. Andito po ba yung mga ka-cell group ni Nanay Puring? Sila po yung unang gusto ko pong tawag din kasama po dito at umakyat po as we honor nanay. Dahan-dahan lang po Anyayahan ko na rin po dito yung mga, madalas po natin nakakalimutan natin yung network na ito, pero never na tumigil po ito sa buhay. Psalms 37:25, yung cell group ni Nanay Puring, kung kayo po andito po, samahan niyo po si Nanay Puring sa itaas. We want to honor you muna po bago natin ipakita yung video po natin. Ayan, natin niya naman ilaw ng tahanan si Nanay Puring. Thank you, Lord. Thank you, God. Sige po, kung may iba pa rito mga primary leaders natin na lalaki po, i-atin lang si nanay para po, we want to honor him talaga po, we want to honor her po. Ayan. Naku, pasensya na nanay, para napahirapan ka na, mamaya bubuhatin ka namin. Ayan. Yung ibang ka-cell group pa ho ni nanay, kung narito po kayo, Psalms 37:25, po? Ayan. O nanay, yan ako. Palakpakan naman natin si Nanay Puring, mga kapatid. Thank you, Lord. Ito talagang pinakamatinding tambalan, Nanay Chayong and Nanay Puring. Ayan. Sige po. Ayan. Bigyan mo muna kay nanay, anak. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tingnan niyo po yung buhay ni Nanay Chayong. Tingnan niyo po ang buhay ni Nanay Puring. Pagkatapos ngayon niyo sabihin, nakakatakot maglingkod? Walang kwenta ang maglingkod? Ganito pala yung mangyayari sa buhay ng mga naglilingkod na pamilya. Pero sobra hong nakakatuwa. Si nanay, 2 lang ang anak. Isang dentist, isang lawyer. Di ba? Sarap mag-pray, Lord, kahit sa pamilya man lang namin or angkan, isang lawyer lang para hindi kami binubuli din at wala kaming kaalam-alam sa batas. Isang doktor man lang para pag may sakit, Lord, pinagkaloob kay nanay. So mga kapatid, hindi lugi ang tumanda
hindi lugi yung talagang maging nanay. Actually, talagang pareho si Nanay Chayong at si Nanay Puring na talagang pwede natin tawaging nanay ng bayan. Ano po? Although minsan tawag lang tita or ganyan lang po. Pero si Nanay, grabe po talaga ang naging paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga na, she is an epitome talaga. Ano ang buhay at pwedeng maging buhay ng isang nanay na grabing ibinigay ang buhay para sa Panginoon. Gayahin natin ang pagiging mapanalangin nila. Gayahin natin ang pagiging mapaglingkod nila. Napansin niyo po, sa una lang naman tayo naghahangad ng marami sa buhay. Kapag nakita natin, hindi pala ito ang buhay. Hindi pala ang buhay pera. Hindi pala ang buhay karangyaan. Pero ang buhay is about ano ang ginagawa natin para sa Panginoon. So mga kapatid, tayo tayong lahat. Thank you, Jesus. Pag-pray lang natin si Nanay, and then mamaya may panonorin tayong video. Nanay, wag muna po kayo umalis dyan para pag tinawag natin yung mga nanay po, is lalo tayong ma-inspired. Ano po? Naku mga anak, wag niyo naman paglutuin ng nanay niyo ngayon. Ano po? Kung di tayo makalabas, kahit sa bahay, treat them special, hindi lang sa araw nito. Kung pwede nga lang po, all the days of their lives. All the days of our lives. Lord, ang buhay ni Nanay Chayong, ang buhay ni Nanay Puring, ay sobrang halimbawa. Si Nanay Chayong, meron time nasa hospital, chine-check yung puso niya habang dinedemolis yung bahay nila. Pag inaalala ko po yun, Panginoon, Lord, pwede namin sabihin, ito ba yung kahihinat na naglilingkod sa Diyos? Nasa hospital, pagkatapos habang dinedemolish yung bahay nila, pero after that, oh God, pinagkalooban sila ng magandang bahay. Ang mga anak nila may magandang kalagayan na sa buhay. Hindi mo pinagkulang, Panginoon. Sila yung tumutulong, sila yung nagpapala, sila yung umaabot. At ito yung hindi ko napakinggan ng mga negatibo at napangit sa bahay sa kanilang buhay na may nang away ba sa kanila. Lord, larawan sila, O Diyos, ng pagiging nanay, Panginoon, ng bayan, O God, lalo na si Nanay Puring, Panginoon. Never na nakita naming nagyabang siya, may sinira ang tao po, O God. Sobrang kita po namin, Panginoon, kung paano mo siya sinasamahan. Pag nakikita ko po yung kanilang anak sa ibang bansa, kapag nakakapamasyal ang kanilang mamahal sa buhay, kapag nakikita ko po ang ganda-ganda ng buhay ng kanilang mga anak, ang nakikita ko yung paglilingkod ni Nanay Puring, ang nakikita ko yung pananampalataya nung nanay, na dahil sa pananampalataya na magulang, ang mga anak ay pinagpala, ang mga anak ay inangat, ang mga mahal niya sa buhay ay tunay mong pinagpala, O Diyos. Sila po ang mga halimbawa na walang talo kapag naglingkod at nagtapat sa Panginoon. Nanay, mabubuhay pa po kayo ng mahaba. Malakas, hindi madudulas. Nanay Chayong, lalo pa ho kayong palalakasin ng Panginoon. Makikita nyo from generation to generation. Patutunayan, pakikita ng Diyos kahit saan magpunta ang inyong mahal sa buhay, susundan sila ng paglilingkod na ginawa nyo po para sa Panginoon. Father God, etong Praise Church family, napakapalad namin kasi may ibang simbahan, wala silang makitang halimbawa. Pero tayo, meron tayong nakitang halimbawa at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Father God, as we celebrate, O God, Mother's Day, we give you all the glory, praises, and honor in Jesus' name. Amen at amen. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Upo muna tayo lahat. May panonoorin tayong video. After ng video, tama pupuntahin natin sila sa harapan, right? Yung mga nanay. Dito muna sila nanay, dito muna sila nanay. She gave me life, showed me what was right,
to fight the battles that weren't worth the fight. Right from the start, she held me close. And as time went on, she was strong enough to let me go. There's nothing you can do that will change her love for you. When the world comes crashing down, her love will pull you through. There's nothing you can say that will take her love away. Through the heartache and the pain, it was her love that still remained. Her love is gonna shine through everything. There's nothing in the world like a mother's love. She filled every need, made my life complete. And time again, she was with me to the end. She believed your dreams, however hard they seem. When you'd almost given up, she was there to lift you up. There's nothing you can do that will change her love for you. When the world comes crashing down, her love will pull you through. There's nothing you can say that will take her love away. Through the heartache and the pain, it was her love that still remained. Her love is gonna shine through everything. Oh, there's nothing in the world like a mother's love, and she would do it all again for the chance to help you win. She was the one who gave it all. She was the one through every fall. There's nothing you can do that will change her love for you. When the world comes crashing down, her love will pull you through. There's nothing you can say that will take her love away. Through the heartache and the pain, it was her love that still remained. Her love is gonna shine through everything. Oh, there's nothing in the world like a mother's love. Like a mother's love. Inaanyayahan ko lahat po ng mga nanay. Pagay na lang po ng mga usher po, ng mga nanay po na pumunta sa ating stage. Ayan. Lahat po ng mga nanay po, inaanyayahan po namin na umakyat. Dahil may munting awitin po na handog ang praise choir, ang buong praise church po para sa inyo. Palakpakan naman po natin ang ating mga nanay. Happy Mother's Day po. Sa baba na lang po yung ibang mga mommies natin.
awitin lang po na kakantahin ang praise choir po para sa ating mga nanay.
time po, we will honor our mothers po. Ipagpe-pray po natin sila. At after po nun, may token lang po na ibibigay ang Praise Church para po sa inyo. So this time, Praise Church, ilihans naman po natin ang ating mga nanay. Talagang let's give our best shot of worship, of prayer para sa ating mga nanay. Hallelujah, God. Panginoon, marami pong salamat sa mga nanay po namin, God. Marami pong salamat sa puso na ibinigay niyo sa kanila para alagaan kami, mahalin kami, unawain kami. Lord, ipinagpapasalamat namin sa inyo ang aming mga magulang. At hindi lang yun, God, even God yung spiritual parents namin sa loob ng church. Even, Panginoon, yung mga leaders namin na nanay dito, God, ang laki ng naiaambag nila sa buhay namin, God. Kaya napapaayos kami because of them. Kaya, Lord, sa mga biological and spiritual mothers namin, marami pong salamat. Our prayer for them, God, more fruitful years to come, God. Mas ma-enjoy pa nila ang buhay nila sa paglilingkod sa iyo, sa pagmamahal nila sa iyo, kasama ang kanilang pamilya, life group at mga anak. Sa iyo po ang pinakamataas sa papurit pagsamba. Sa pangalan niyo, Jesus. Amen. Sabay-sabay po tayo sabihin natin sa kanila, Happy Mother's Day! Go, ushers. Pwede niyo na po iabot yung token po natin. And after po yan, pwede na po tayong bumalik sa ating upuan. Kuya Arnold, siya daw po wala. Okay, habang bumababa yung mga nanay natin, this coming Wednesday, Wow Wednesday, pangalawa na po natin ito, Pastor Romel Guevara and team. Then huwag mawawala, 3 to 5, ano po, lahat ng part ng worship team po, ini-invite po natin. Free po ito, okay? Yan. Sige, patutulungan lang natin si Nanay, si Nanay Chayong, saka si Nanay Puring, para sa pagbaba po. Ayan. O sige, si Angela. Tatawagin natin si Angela para sa offering naman natin. Mga kapatid, malapit na anniversary natin. Ano po? So patuloy natin i-invite even yung mga outreaches natin. God bless, God bless. So, Angela, where is Angela? Ayan, muli po, Happy Mother's Day po sa mga nanay natin pong nanay dito. Muli po, magandang umaga. Ako po si Angela Ocon mula sa Revival Network at cell group member ni Nanay Janine Gorospe. Ayan. For tithes and offering, let me read this verse to you. Sabi po sa Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. I would like to share with you po how God provides sa pangarap ko or pangarap po namin na inapakan namin sa tulong ng biyaya ng Diyos. Dream ko po kasi magkaroon ng business. Graduate po ako ng Marketing Management year 2016. Year 2021 po, kasagsagan ng pandemic, doon po yung time na nag-resign ako sa work. Eh doon din po nag-igting yung passion ko na magkaroon ng negosyo. Same year po, 2021, I encouraged my fiancé to put his creativity into reality kasi magaling po sa arts yung mapapangasawa ko. Ayan. Sabi ko po, bakit hindi tayo gumawa ng name ng celebrant ng my birthday or any occasion dahil magaling po siya sa arts. Pag nakikita niyo po yung sa mga backdrop ng mga events, di ba meron pong mga pangalan doon. Nag-start po kami with no capital. Wala po kaming asin puhunan. Nag-start po kami doon. Bumili lang po kami ng isang styro para gumawa po ng isang name. Ay, bali dalawang name po siya. Nag-start po kami ng walang capital.
Naalala ko po ang unang client namin, pangalan niya, Scarlett Jewel. Yung Scarlett Jewel po na yun, meron po siyang glitters, may lane siya. Kasi nga po wala din po kaming puhunan. We sell it for 600 pesos. Yun po yung unang puhunan namin. And then yung nag-start yung AR Designs, year 2021, month of November. Ayun. You can check our FB page. Until na-bless po kami ng Lord, may catering po na nakipag-tie up sa amin at na-level up po kami ng Panginoon. Nagpa-backdrop setup na po kami with any kind of team na desired ng client namin. Kung nakikita nyo po yun sa Facebook namin or sa FB page namin, makikita nyo po lahat ng gawa namin. Hindi ko lang po na-send yung picture, pero ayun. Yung FB page po namin, meron siyang 300 likes and followers. Meron na din po nagre-repeat order sa amin na kada birthday occasions po ng family nila, nagpapagawa po sila at nagpapaayos sa amin. Hanggang sa patuloy po namin ino-offer yung skills na meron kami sa Lord, hindi po nagkulang ang Diyos. Sobra-sobra pa po kasi until na mabuo po namin at napupuntar na po namin yung AR basic lights and sounds po. Sa unti-unti na po namin yung nabubuo, nagkakailaw na po kami, may controller na po kami ng ilaw. And may mga speakers na po kami na nagagamit din po sa gawain ng Diyos. Kaya po yung popular po na quote no, na malayo ka pa pero malayo ka na. Totoo po yun. Once na inapakan natin ang pangarap natin sa tulong ng Diyos, He will make it happen beautifully. Church, ito lang po ang tandaan natin. Kapag patuloy tayong nagpapagamit sa Diyos and in-offer natin sa Kanya ang pinaka-best natin and consistent tayo sa pagkakaloob, He will provide sobra-sobra pa more than what we expected. So hawakan po natin lahat ng mga sobre po natin and let us pray. Lord, maraming salamat sa araw na to. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat taong nagkakaloob ngayon, Panginoon. Naway gamitin mo ito para sa ikalalago ng iyong ministeryo, ikalalaganap ng iyong salita, maging marami pang kabataan ang makakilala sa iyo, maging bawat magulang narito ay magkaroon ng buong pamilya, Panginoon. Maging ang simbahan nito, Panginoon, ikaw ang magpuno ng pagmamahal na kinakailangan ng bawat isa, Panginoon. Muli, Lord, ikaw ang mag-expand ng Praise Church, O Lord, at maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Ang papurit pasasalamat ay tanging sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ang iyong dahilan kung bakit
Bans, Happy Mother's Day. Happy Mother's